Thank you po sa mga new subscribers nating YouTube channel. Patuloy niyo pong suportahan yung ating YouTube channel. Please like po and subscribe and also hit the notification bell para po lang yung prompt lang yung or notify kung meron tayong mga bagong mga video. So ngayon po yung ating video or upload ngayon ay tutorial kung paano po natin pagandahin yung ating first day of slide na ginagawa para i-present sa ating mga bata. So, yung welcome back to school na slide or presentation natin. So, ang ating kailangan ay internet, yung laptop natin, PowerPoint application at Chrome or any web or browsers. So, ganun po yung ating gagawin. So, once na naka-open na tayo ng ating PowerPoint, depende na po sa ating kung ano yung kalaki yung ating screen na gusto. Pwede po nating palitan dito sa design, yung size, pwedeng standard or widescreen. Mas gusto ko yung widescreen kasi mas parang pahaba yung aming television sa classroom. Kaya ito yung aking gagamitin, yung widescreen. Pag nandito na, usually ginagawa ko ay dinidelete ko itong text box na ito para hindi siya mahirap mag-paste ng mga objects. So, Control A natin or highlight and then delete. Then, after nun, mag-insert tayo ng word art. Pipili lang tayo dito. Anyway, papalitan naman natin yung color. Yun yung ating tutorial ngayon. So, welcome. Palitan natin ng text. Welcome back, for example, to school. That's it. Then, we are going to resize. So, pag magre-resize tayo ng word art, hindi ito yung katulad dati na, ng version ng Word or Office na pwede natin siyang i-resize using this. Pero sa mga bagong version, click lang natin itong square na yan, na box na yan. And then, click po natin ang Control Shift, then, yung symbol ng greater than. And then, hugutin natin dyan. So, again, Control, Shift, then greater than symbol. Yan po ang mag-resize. Or, pwede din naman dito. Itong A na maliit para mag-decrease at itong malaking A para mag-increase ng size. Yan. So, nakita natin, isang color lang meron. Usually, ginagawa natin ay pinapalitan natin siya ng text fill. At makikita natin yung iba't ibang color dyan. At mamimili pa tayo ng iba't ibang design or gradient. Ginagawa natin ganyan. Or texture para mapalitan yung color. So, ngayon naman, ang gagamitin natin dito sa text fill, itong eyedropper. At para hindi na tayo tumingin dito sa mga color na yan at mamimili kung ano yung gusto nating color, ang gagawin natin ay kukuha tayo ng gusto nating color sa Google or any browser. Pero gusto ko munang palitan yung font type. Gusto ko ng Berlin. Yan, mas gusto ko yung font na yan. And then, open natin ang ating browser. At pag nasa browser na tayo, ay ita-type lang natin. So, mas gusto kong pumunta sa Google Search. And ita-type natin yung Happy Color Palette. Or depende sa inyo. Color Palette, Rainbow Palette, yun. So, yun, nakita ko ang gusto ko. Yan. Click natin siya. And then, copy image. At pag nakopya na natin yung image, right-click lang and then copy image. Pag nakopya na natin, ipipaste natin dito. As picture. So, yan na yung ating color palette na susundin. So, ibig sabihin nun, pwede natin gamitin ang color na ito para iba-iba yung color ng mga font natin. So, how to do that? Just highlight each color, isa-isa muna. Pag na-highlight na po natin, puntahan natin ang shape format, then text fill,
And then, click natin itong eyedropper. And ituturo natin yung eyedropper sa first na color. At nakita nyo, napalitan yung W. Then, letter E. And then, eyedropper. Then, next. Then, letter L. Eyedropper. And third color. We go to the C. We click eyedropper. And this pink. And so on. So, ganun lang po kadali. So, sa ano nyo, nakita nyo, medyo iniisa-isang hirap naman. Pero, pag meron na po kayong template na katulad nito, madali na lang po siyang i-edit. Yan. Then, we go back to, iba yung aking na see to it na naturo talaga dito. Yan. Iba yung aking na kanina, na hit na color. I think nasa background siya. So, di ba ang dali lang? At mas maganda yung color na napili natin. Then we go to the letter K. Eyedropper. That's it. So, napakasimple lang. Mamaya, makita natin kung paano i-edit para sa next na mga halimbawa, hindi welcome back to school, yung ating ita-type. Madali lang. Hindi na tayo mag-isa-isa. Wait lang na doble yung ating color na blue. So, ganun lang siya. Then we go to H. Then we go to letter O. Then we go to the last O. Then the L will also have different color, including the punctuation mark. Yan, that's it. Then we can now delete this one. So, mas maganda yung ating welcome back to school font color. Now, we go kung paano naman kung gagamitin natin sa sunod. So, we just duplicated one or i-open mo lang yung file na ito and then isa-isahin natin palitan. Like, for example, we want this one as science lesson. Like, science. So, bawat letter, anuhin mo. Hindi mo siya i-delete muna kasi pag nangyari yun, iba-iba yung pare-pareho na yung color. So, ganyan lang mag-edit kapag gusto mo siyang palitan. So, isa-isahin mo. So, science le. So, ito dahil dyan yan. That's it. So, ganun lang. Science lesson. So, ganyan po ang isang way kung paano natin palitan yung color ng ating presentation font. Thank you for watching.